paggalang sa pagbasa ng aklat ng Diyos. Mula talata 1 hanggang talata 9 ng Kapitulo 6, sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Epeso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at ahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa nang may buong paggalang, takot at katapatan, na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan, may nakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo yung mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantipalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at siya'y walang itinatangi. Salamat sa pagbasa. Kayo po'y manalangin. Banal at dakilang Diyos na nasa langit, patuloy po kaming lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. At lubos-lubos po ang aming pasalamat sapagkat meron po kaming pribileyo upang kayo'y sambahin sa Espiritu at katotohanan, sapagkat kayo po ay Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari ng aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, purihin ka, dakilaan ka, magpasawalang hanggan. At sa aming pagsamba sa oras na to, sa araw na to, Panginoon, sama-samang awitan, sama-samang pakikinig ng salita, nawa po magdulot ito sa inyo ng mabung samyong parang aroma, Panginoon. At sa aming komunyon, Panginoon, sa aming pag-aalaala 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, hindi lamang sa araw na ito, tuwing unang linggo ng buwan namin alalahanin ito, Panginoon, kundi sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon, tumatak sa amin ng pangyayari sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Sapagkat kung hindi namin ito alalahanin, Panginoon, kami matutukso, kami malapit ang masama sa amin, sapagkat ang kaaway ay laging nandyan, Panginoon. Ang kaaway ay laging very deceiving, Panginoon. Kaya, Panginoon, hindi lamang yung unang linggo, Panginoon, kayo naming alalahanin, Panginoon. At sa aming pakikinig ng salita, Panginoon, aming tagapanguna, Panginoon, bigyan niyo po siya ng sapat na kausayan upang ipangaral ang iyong salita, Panginoon. Magkaroon po kami ng pangunawa sa kanyang sasabihin, Panginoon. At di lamang yung Panginoon, kundi sa aming araw-araw na pamumuhay, ito'y aming sundin, lakaran, Panginoon. At gayon din naman, Panginoon, magbigay sa inyo ng kaluguran ang aming pakikinig, Panginoon. At Lord, salamat po sa buong isang linggo. Maraming struggle, maraming pagsubok. Subalit narito po kami, Panginoon, upang magbigay papuri, magbigay pagpunyagi sa inyo, Panginoon. Sapagkat narito po kami upang sambahin ka namin, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming mga pagsamo. At dalangin, Panginoon. Luwalhatiin ka, dakilain ka sa natatanging pangalalaman po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise God. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Let's welcome the presence of the Lord in this place. Hallelujah.
Thank you, Lord. I agree po sa panalangin ng ating Kuya Fred na palagi nating alalahanin ang ginawa ng ating Panginoong Yesus sa cross. Amen. Katulad nga po nung aawitin natin, alalahanin natin yung dating wala pa tayo sa Panginoon. Tayo ay we're lifeless, hopeless. Amen. Nung hindi pa natin na-encounter ang Panginoon, para tayong mga skeleton. Wala tayong laman. Pero nung na-encounter natin ang ating Panginoon, binigyan niya tayo ng banal na spirito. Pinatawad tayo ng Panginoon. Kinuha niya tayo sa putik. Amen. At inilagay niya tayo sa rock na foundation, yung rock of salvation. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Dati wala tayong patutunguhan, wala tayong mapuntahan, litong-lito tayo, kahit may mga hanap buhay tayo. Pero pag wala ka sa Panginoon, ang laki ng kulang. Amen po ba? Pero nung nasa Panginoon ka na, palaging kumpleto. Amen? Palagi kang meron kapag nasa Panginoon ka. Hallelujah. Kasi nandun yung mercy ng Lord, yung grace ng Panginoon. Dati, yung buhay natin, hindi natin alam kung papaano. Parang nagtatrabaho naman ako, pero parang wala. Bakit parang kulang? Pero gumawa ang Diyos ng way para sa ating lahat. And the way is Jesus. He is the way. Amen. Para sa kaligtasan. Ibinigay niya yung kanyang anak para sa ating kaligtasan. Binigay niya yung anak niya para sa ating hope. Upang magkaroon tayo ng worth, magkaroon tayo ng value. Nung tinanggap natin ang ating Panginoon, binigyan niya tayo ng buhay at pinalitan niya ang ating mga pangalan. Amen. Ano ba yung pinalitan niyang pangalan? Same lang din naman, Weng din naman. Sister Julie din, Pastora Julie din. Ibig sabihin, binigyan niya tayo ng bagong pagkatao. Yung dating Weng na laging nagagalit, iba na. Amen. Inalis niya yung dati nating pagkatao. Binigyan niya tayo ng buhay. Salamat sa Panginoon. Pwede mo bang itaas ang kamay mo ngayong umaga? Panginoon, salamat. Binigyan mo ko ng bagong buhay. Binigyan mo ko ng bagong pagkakakilanlan dahil sa iyong anak na si Jesus. Binigyan mo ko ng buhay na may purpose, Panginoon. Salamat sa anak mo, Panginoong Jesus. Salamat sa buhay, O Panginoon. Amen. At salamat sa Panginoon dahil meron tayong tagapagligtas. Meron tayong Savior. Meron tayong Master. Hallelujah. Meron tayong patutunguhan. Yun ay ang kadakilaan dun sa kingdom ng ating Panginoong Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Kung iisipin namin, Lord, talagang hindi namin kaya kung wala ka. Pero binigyan mo kami ng pag-asa. Kaya po ngayong umaga, Panginoon, itataas namin ang aming mga tinig, ang aming mga kamay, magpapasalamat kami sa iyo dahil ang pag-ibig bago, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po ay sabayan niyo po kami, pumalakpak po kayo, sumayaw po po. Bagamat wala po tayo lyrics, matindahan niyo po itong ating aawitin ngayong umaga. Let's give thanks to our Lord. Amen. Our Savior, our Master, our Jesus. Hallelujah.
Ang sabi po ng awit, you pick me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I take the Master, I take the Savior, because you healed my heart, you changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hallelujah! Hallelujah! Ang sabi po ng bridge, hell lost another one, I am free. Hindi tayo patungo doon. Patungo tayo sa Panginoon. Hallelujah! Pwede ba nating sabihin yan ngayong umaga? Hell lost another one, I am free. I am free. I am free. Hell lost another one, I am with declaration, with authority. Hallelujah! I am free. Hell lost another one, I am free. Yes, Lord, I am free. I am free. Hell lost another one, I am free. I am free. I am free. Hell lost another one, I am free. We are free. You are free. I am free. Hell lost another one, I am free. I am free. I am for the last time. Hell lost another one, I am free. I am free. I am free. Some people are like, hell lost another one, I am free. I am free. I am free. That's to pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I love you, Master. I thank the Savior, because He changed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. Take me up, take me down, you place my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank my Master. I thank the Savior. Thank God. Yes, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord. We thank you. We thank you. Can you shout hallelujah? Hallelujah. Let's celebrate our salvation today. We celebrate our salvation, oh God. We celebrate you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga na simula nung ma-encounter natin ang ating Panginoon, ang goodness ng Lord ay hindi na huminto. Amen. Amen. Inom muna ako. Hallelujah. Ang buti ng Panginoon, di ba? Sabihin mo ngayon, Lord, ang buti mo. Lord, sobrang napakabuti mo. Tunay nga po, Panginoon, ni hindi siya kumukuha sa kanyang mga anak. Hindi siya nagkukulang kahit na tayo nagkukulang. Hindi naman pag tinanggap mo ang Panginoon, Cloud9. Pero ang pinaka-good news doon, dahil kasama mo ang Panginoon, hindi ka na magsastruggle. Meron ka ng kapayapaan. Meron ka ng panghahawakan, lagi sinasabi ng ating Pastor Andrew, yung salita ng Diyos. Kulang na lang ipatunan, Pastor, yung ano. Pero di ba, ayun yung salita ng Diyos. Yun yung panghahawakan natin at ang promise ng Lord, hindi mapuputol. Ang goodness niya kay Ada, kay David, kay Moses, kay Joseph, yun din yung goodness sa atin. Amen. Yung Diyos noon hanggang ngayon, hanggang sa darating na panahon, good pa din, faithful pa din, loving pa din. Hallelujah. So bakit hindi mo siya sasambahin, di ba? Ba't hindi mo siya pasasalamatan? Napakasarap na may Panginoon, napakasarap ng may tagapagligtas. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, awitan natin ang ating Panginoon, sambahin natin siya, pasalamatan natin siya. Hallelujah.
Jesus. We thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for your presence, Lord God. We thank you, Lord. We worship you. We worship you, oh God. We worship you, Jesus. We thank you, Lord. We praise you. We praise you. We lift your name on high, oh God. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Jesus, for your salvation. We thank you for your loving kindness. We thank you for everything, oh God. We lift your name on high, Lord, in this place. Be blessed, oh God. Be blessed, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. All the glory, all the praises belong to you, oh God. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan, banal, tumataan sa walang hanggang kataas-taasan. Dakila ang iyong ngalan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Panginoon, kung aming iisipin sa aming mga buhay, napakarami pong pagpapala. Hindi namin mabilang ang mga milestones sa aming buhay na nagtatag, Panginoon, natatak sa aming puso, sa aming kaisipan, ang iyong kagandahang loob, ang hindi nagmamali mong pag-ibig, Panginoon. Sa kabila ng may pagkukulang sa iyong harapan, ikay nananatiling tapat at ang iyong kabuti ay abot-abot, pagpapalat biyaya, dumadaloy na masagana sa buhay ng iyong iglesia. Salamat po, Panginoon, hindi sa kakayahan, kundi sa kakayahan mo, Panginoon, na siyang tumawag sa amin upang ikay paglingkuran, upang ikay sambahin, upang ikay dakilain, upang ihayag sa buong mundo ang iyong kabutihan. Salamat po sa iyong mga gawa. Salamat po sa iyong tinapos, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin. Kundi dahil sa iyo, wala po kami, Panginoon, sa iyong harapan. Kundi dahil sa iyo, Panginoong Jesus, wala kaming kakayahan na gampanan ang mga tungkulin na ibinigay niyo po na ministeryo sa bawat isa. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo po, Panginoon. Di namin, Panginoon, makontain sa aming puso kung gaano kakabuti. Napakasagana, Panginoon. Umaapaw, dumadaloy, Panginoon, ito. Salamat po sa favor sa bawat sandali, araw, buwan, taon, Panginoon. Hanggang sa kaduluduluhan na aming buhay, sumusubaybay ang iyong goodness sa amin. Hinahabol kami, Panginoon, ng iyong mga biyaya, ang habag, kabutihan niyo po. Hindi po namin makakalimutan ng iyong tinakda para sa amin. Salamat po sa umagang ito. Hayaan niyo po, Panginoon, ang bawat kabutihang iyong ginagawa sa amin ay laging magtatak sa aming mga puso kung bakit kailangan ka namin purihin, kung bakit kailangan ka namin sambahin, Panginoon. At sa araw na ito, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, at sa buong maghapon na ito, Panginoon, wala kaming tigil na sabihin ang iyong kabutihang katapatan sa amin, lalo na sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Hayaan niyo po, magpatuloy kami sa pananambahan. Salamat po, Panginoon, kalulugdan niyo po ang aming gagawin, Panginoon, sapagkat ang aming Panginoong Jesus ang siyang sentro ng aming pag-uusap. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon, di pa man namin napapainggan ang aming pag-aaralan. Alam po namin may nakahanda ka mabuting bagay. Pagkain, Panginoon, espiritual para sa amin. Dakilain ka, papurihan ka lamang, sapat na po yun. Walang matira, Panginoon, sa amin. May alay, maihandog sa iyon lahat ng karangalan. Sa ngalan lamang na aming Panginoong Jesus na tagapagligtas, manunubos, tagapangalaga na aming buhay. Ito po ang aming hiling, panalangin. Amen. Makaupo na po tayo.
Sa mapagpalang umaga po sa atin lahat. At isang biyaya po at tayo first Sunday, communion po tayo. Gaya ng panalangin ng ating kapatid na si Brother Fred, hindi lamang every Sunday natin ginugunita ang ginawa ng Panginoon, kundi bawat araw ay nakatatak ito sa ating puso. Amin po ba? Hindi man tayo kumukuha ng elemento para inumin at kainin tinapay. Pero ito po ay daily experience natin. Amen. Parang araw-araw tayo napapaalala sa atin na 2,000 years ago may nangyari sa atin doon. Si Jesus Christ yun, pero may nangyari sa atin doon. Why? Isinama niya po tayo doon. Ng ating Panginoon yung kanyang kamatayan. Amen. So, punta po tayo sa ating pag-aaral. Ang Iglesia ng Diyos na buhay, at tayo ay nasa pag-aaral patungkol kay Samuel. Example po ito. At gaya ng kawal, sabi niyo po kawal, hindi po tayo maalis sa pagkakawal, even sa pagdating ng ating Panginoon, i-rapture tayo ng Panginoon pero naghihintay tayo sa kanyang pagbabalik. Amen. Ang kawal lagi nagbabantay. Amen. Ang sabi po sa key verse po natin, Ephesians chapter 6 verse 11, wala po tayo sa monitor, pero meron po tayong susundan dito. Ang sabi po dito sa Ephesians chapter 6 verse 11, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Maraming devices si Satan. Ang Diablo ay maraming pakana. Pero para tayo makatagal sa laban, hindi tayo parang lupaypay, kailangan natin magbihis. May mga Kristiyanong laging lupaypay. Bakit? Hindi nagbibihis. Mahalaga ang pagbabantay at mahalaga sa pagbabantay ay meron kang suot na pandigba. Napag-aaral sa susunod, malapit na po tayo matapos sa mga example, pero meron pa tayo natitira, yung amo. Pero sandali lang po yun. Ang marami po talaga yung alipin, tagapaglingkod. Hindi lamang sa meron tayong boss, kundi tagapaglingkod sa iglesia, marami pong aral po talaga yan. Sa mga amo, ilan lang po siguro. Pero pagkatapos po ipapakita at isa sa larawan ng Biblia at salita ng Panginoon kung gaano kahalaga ang pagbibihis ng buong kasuotan, hindi kulang-kulang. Sabi niyo po, hindi kulang-kulang. O pwede ba tayo magsuot ng bitin? Hindi tayo pwede magsuot ng bitin. Ang pagsuot ito, full armor of God. Buong kasuotan pandigma kasi every day of life natin ay laging may battle. Amen. Lagi po tayo meron labanan. At tignan po natin sa pangalawang verses na key verse po natin, ayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, makipagtiis ka sa akin. Okay. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Ang mabuting kawal ni Kristo ay nagsusuot ng buong kagayakan ng Diyos. Amen. At ang sabi po sa verse 4, ito po yung gustong-gusto ko po, at sabi niya rito, sino mang kawal na nasa pagkakawal, sino man tayo, nasa pagiging kawal tayo, bagamat tayo ay iglesia ng Diyos na buhay, tayo po ay soldier. At sabi niya po dito, nakasaad po dito, ay hindi nakikihalubilo. Sabi niyo po, hindi nakikihalubilo. Hindi tayo gaya-gaya, ay si ganun ang buhay. Diba? Hindi tayo gagaya sa takbo ng mundo. Tayo po'y gagaya sa pagiging kawal ni Kristo na siya ang ating tinutularan, ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng kay Kristo. Naalala nyo? Ephesians chapter 6. Paglilingkod na nagbibigay lugod sa Panginoon, hindi sa paningin ng tao. Di po ba? Kundi gaya ni Kristo. Sino yung ginagaya natin? Si Jesus Christ. Kaya ang kawal ni Kristo. Hindi tayo nakikihalubilo sa buhay na ito upang siya'y kalugdan niyo nagtala sa pagkakawal. Dito pinapakita po yung worship. Sabi niyo po worship. Ang worship, isa po, nabanggit ko po noong nakaraan, ito po, nire-refresh ko po. Ang worship, hindi lamang nakikita dito sa pagsamba, sa pag-awit, pagtugtog, at dito sa ating ginagawa. At hindi lamang sa mga panalangin. Alam niyo po ang true worship is faith. Sabi sa Hebrew, nabanggit ko nakaraan niya, pero babanggitin ko po ngayon, papagtibayin natin, it is impossible to please God without faith. Amen. Yung pleasing God, kailangan merong nagre-required po doon ng faith.
Kaya lahat ng ginagawa natin, tumugtog ka man, kumanta ka man, lumakad ka man, pumunta ka man sa opisina, sa school, ikaw po'y kinalulugdan ng Panginoon. Bakit? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Kahit anong ginagawa natin is an act of worship because we have faith in Christ. Amen. That's a true worship. Si Pastor nagturo sa atin noong nakaraan at nabanggit niya po yung sinasabi dun sa John chapter 4, di po ba? Darating ang Panginoon, hindi niya lamang sasambahin ako sa lugar na ito, ang Ama sa lugar na ito, sabi niya sa Samaritana. Kundi sasambahin niyo Ama sa Espiritu at katotohanan. Why? Dahil may faith ka sa akin. Dahil pababalungin ko ang pananampalataya sa iyo. Sabi niya sa Samaritana. Amen. Kaya yung faith, yun yung true worship. Without faith, it's impossible to please God. Kahit ano pa gawin ng tao, kahit ano pang ritual ang gawin ng tao, pag walang pananampalataya, hindi nalulugod ang Diyos. Kaya ang tunay na sumasamba sa Diyos ay may pananampalataya kay Jesus Christ. Amen. At ang sinasabi rito, hindi nakikihalubilo at para tayo kalugdan na nagtala sa atin. Dahil tayo binigyan ng pangalan sa aklat ng buhay, buhat pa man, bago pa itataga sa libutan, nilagay na po tayo doon at tayo hindi na po tayo taga sa libutan. Amen. Yun po yung context. At ngayon, may naiwan po tayo, ang ano po natin ay kay Samuel. Nawa may natutunan tayo sa buhay ni Samuel at ngayon may naiwan po tayong natapos po natin yung verse 1 to 12 at ngayon po 13 to 17, ilang verses po ba ito? 13, 14, 15, 16, 17, 5 verses. I hope na matapos po natin ito sa araw na ito. Okay, bubuksan ko po ang aking Bible dahil wala po tayong monitor dyan. Okay. Sa chapter 7, verse 13 to 17, ito po ang sabi, sa gayoy nagsisuko ang mga Palisteo at hindi na sila pumasok pa sa hangganan ng Israel at ang kamay ng Panginoon ay laban sa Palisteo lahat ng mga araw ni Samuel. At ang mga bayan na sinakop ng mga Pilisteo sa Israel is naisauli sa Israel mula sa Ekron hanggang sa Gat. At ang mga hangganan niyon ay pinaging laya ng Israel, wow, sa kamay ng mga Pilisteo. At nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng Amoreo, wow. May impact. At hinatulan ni Samuel ang Israel lahat ng araw ng kanyang buhay. Take note, si Samuel po ay good leader. At siya naparoon at nalumiligid taon-taon sa Bethel at sa Gilgal at sa Mispa. At hinatulan niya ang Israel sa lahat ng mga dakong yaon. Wow. Verse 17, last verse. At ang kanyang balik ay sa Rama sapagkat nandoon ng kanyang bahay. At dooy hinatulan niya ang Israel at siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon, purihin ng Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Una, nabanggit ko po noong nakaraan, Samuel leads the nation to victory. Una, spiritual. Sabihin niyo po, spiritual. Ang battle ay spiritual. Sa isip, napansin natin yung pagbabalik loob ng mga Israel sa kanilang mga ginawang masama, nagbabalik loob sila sa Panginoon. Tinuruan sila ni Samuel. Amen. Nagkaroon po, sinabi ko, ng great revival. Sinasabi nga rin kung tatalikuran nyo ang inyong mga kasalanan at kayo maglilingkod sa Panginoon. Diba? At nangyari nga po yun, kahit na nagawa po sila ng tubig, nagbuhos po sila, ito'y pagsasalarawan na kahit gaanong karami pang luha ang iluha nila, hindi ito nila kayang anuhin yung mawala ang Panginoon sa kanila. Amen. Kaya nagkaroon ng great revival, sabi ng mga Israelita, huwag kang tumigil sa panalangin. Nagtiwala sila dahil sa aral na tinanggap nila kanino? Kay Samuel. Kaya ang paglilid ni Samuel ay napakabuti. Tagapaglingkod siya na nakita natin na siya'y tapat sa kanyang
pangangaral at ginawa nila po yun sa panahon na yon. Kaya sila nagtagumpay. Amen. Natapos ang laban, ito na po yung nangyari bilang concluding, nandito po tayo sa highlighted conclusion. Ipinapakita dito, una, dahil sa spiritual, nagtagumpay sila dahil kasama ng Panginoon ang mga mapagpakumbaba, naalala nyo? Isaiah chapter 57. Ako ang Diyos na tumataan doon sa matkataas-taasan at banal na dako, kasama ang mga nagpapakubabang loob at nagsisisi. Amen. Kaya sila nagtagumpay. Kaya sa aktual na laban, ng physical na laban, sila po'y nagtagumpay. Amen. Nanalo po sila sa digmaan. At ito po, sa conclusion na ito, ipapakita kung gaano kaganda ang magkaroon ng leader na matuwid. Lahat tayo, may ginawang matuwid ng Panginoon, pero yung paglilingkod na may katwiran, iba po yun. Kaya nahiramen. Yes, in the sight of God, we are righteous in His sight. Amen. But practically, ano yung ginagawa natin paglilingkod? Ganun po yun. Simple lang po yun. Sana na-catch up nyo po ito. In verse 13, eto na po ang nangyari. Babasahin ko po. In verse 13, sa gayoy nagsisuko ang mga Palisteo. Hindi ba't parang tingin ng mga Palisteo sa kanila, parang mahina, iyakin, di ba? 30,000 talo sa kanila. Ngayon, para na naman sila umiyak sa Diyos, humingi, wala na yan, mahina na yan. Hindi sa physical ang labanan, sa spiritual. Kaya sila tinalo, nagmamataas itong mga Palisteo rin. Kaya natin yan, mahina, tingnan, nag-iiyakan, no? Kaya nilusobin nila, di ba? So dito pinapakita na sinasabi nila mahina ito at kami malakas. So ito po ang nangyari at sinabi, sa gayoy nagsisuko ang mga Palisteo, ito'y pagpapakita ng kahalagahan ng nangyari sa spiritual. Amen. Ang kalaban natin, susuko po yan. Ano man hinaharap natin sa buhay, susuko po yan. Hindi yung tayo takas, hindi po tatakasan, kundi lalabanan natin. Ang pagiging kawal, lumalaban. Kaya nahihiramen. Kaya sumuko yun, lumaban din naman sila. Hindi lang naman sila nag-worship, hindi lang naman sila nanalangin kundi kumilos sila. Amen. Faith without work is dead. Paano magkatagumpay kung di mo ginagawa? At ang sabi po dito, may nilagay po ako dito sa pangalawa na dito pinapakita, sumuko dahil napasuko nila sa pamamagitan ng pagkatagumpay ng Panginoon sa kanila. Nakalapit sila, pinatawad sila ng Panginoon, di po ba? Ang taong hindi pinatawad ng Panginoon kahit kailan, hindi magkatagumpay yan. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Sa kanyang ginawa, pinagtagumpay niya na po tayo. Amen. At dito, pangalawa, sa verse 13, ito'y pagpapakita na ang lugar na kinubkob ay protected na. Well protected na. Basahin po natin para maintindihan po natin. Sa gayon, nagsisuko ang mga Palisteo. Bakit? Dahil meron leader. Pangalawa, may mga nagsubmit. Hello? Nagsubmit po yung Israel sa sinasabi ng leader nila dahil iyon ay sabi ng Panginoon. Di po ba? At ang sabi po rito, at hindi na nila sila pinasok pa sa hangganan ng Israel. So ang mga kalaban, hindi na makapasok. I-spiritual natin mamaya-maya. Ibig sabihin dito, parang protektado na yung lugar sa lakas ng presence ni Lord. Dahil masunurin kayo kay Lord, masunurin ng church kay Lord. Ano po nangyari? Ito'y protektado niya lahat ng area. Nilagay ko po dito, well protected the territory of Israel. Why? Ngayon, spiritual natin, kaya tayo hindi nagtatagumpay at hindi natin maproteksyonan yung ating mga teritoryo. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? May problema sa atin. Personally, may problema tayo sa Panginoon. Hindi natin sinasabi sa Panginoon. Hindi tayo nagpapakumbaba sa Panginoon. Paano natin mapoproteksyonan ang atin?
Parang pinapabayaan natin mangyari ang mga bagay. Kaya naman natin kontrolin. Sila na-control nila ang mga bagay. Doon sa lugar nila, na-control nila. Bakit? Kasi alam na nila ang pamamaraan. Amen. At pangatlo, sa verse 13, may natagpuan pa rin po ako dyan. May nasilip pa rin po ako dyan. Una, napasuko nila ang kalaban. Alam niyo po ba tayo, para mapasuko natin kalaban, tayo dapat ang una sumuko sa Diyos. Pangalawa, matapos natin sumuko sa Diyos para sumuko ang kalaban. Hanggat lumalaban tayo sa kaaway na hindi tayo nagpapakumbaba sa Diyos, hindi tayo magkatagumpay. Kaya nga importante po yung pagsusot ng humility. Humility is a power. The power of humility, makikita po natin. At ang sabi niya po rito, na proteksyonan ang kanilang territory. Bakit? At ang kamay ng Panginoon ay laban sa mga Palesteo, ay laban sa Israel. Alam niyo po ba bakit nagkakaroon ng problema? God allows, makinig kayo mabuti, God allows circumstances sa ating mga buhay dahil di tayo natututong tumayo doon, lumaban doon. Kaya doon pa rin ikaw, dadali ng Panginoon. Makinig po kayo, makinig po kayo. Seryosong bagay po ito. Tingin po kayo sa akin. Seryoso po ito. Kaya tayo hindi nagtatagumpay sa hamon ng ating mga buhay. At naroon pa rin tayo sa pagkukulang na yun. Alam niyo kung bakit? Hindi naiingatan. Bakit? Hindi sumusuko ang kaaway. Kung sumusuko ang kaaway, tatantanan ka niyan. Paano mapasuko ang kaaway? Mag-humble bow down lagi tayo kay Lord. Amen. At ang pangatlo na sinasabi ko po dito, dahil sinabi po dito sa verse 13, at ang kamay ng Panginoon ay laban sa Pelisteo. At kaya ang Panginoon, kontrolado niya lahat ng bagay. Hello? Pag kinontrol niya ito, alam niya, ginagawa niya para kupkupin sila, para ipakita na sila ay nagmamayabang. Ngayon nagpakumbaba sila, laban na ang Panginoon doon sa mga kaaway. Kaya nahiramin. At sa panghuling dito, nakalagay dito, yung isang kahuli-huliang talata, ito, mahalaga po ito. Kasi ang sinasabi ko po kanina, nung nakaraan din, Samuel lead the nation to victory dahil ito po. Sabi niyo po, nation. Makinig kayo, mahalaga po ito. At sabi sa kahuli-hulian, sa lahat ng mga araw ni Samuel. Wow, ang sarap pakinggan, Lord. Sa lahat ng araw ng aking buhay, ako'y magtatagumpay. At ang aking teritoryo ay mapoproteksyonan. Sino may gusto po nun? Sige po, taas niyo po. Ayaw niyo po proteksyonan yung mga nasasakupan niyo. Ano yung territory mo? Ang territory natin, itong lugar na ito, halimbawa, paano ito maproteksyonan? Dapat maging good example ka bilang leader. Amen. At sinasabi niya po rito, nakalagay po dito, sa lahat ng araw ni Samuel. Pag may good leader tayo, ang buong Montalban, makinig kayo mabuti. Makinig kayo mabuti, ang buong Montalban, mako-conquer ni Lord yan. In spiritual battle. Sige po, palakpakan niyo si Lord. Gusto natin maabot ang buong Montalban, pero dito pa lang sa Saba, dapat maging ano na po tayo dito. Pagpapala na po tayo dito. Maging leader talaga tayo dito. Hindi na tayo palipat-lipat kung saan, kundi maglalagay tayo ng bawat barangay na. Amen. Kailangan ng leader na tatayo. Kaya nahiramin. Like Samuel. Makinig kayo. At sa verse 14, ito sa verse, may pinahabol po kasi ako kay Brother EJ at hindi po yata may lalagay. Pero nakalagay pa rin po, nasa isip ko po, sa James chapter 4, makinig kayo mabuti. In James chapter 4, si Papa, kabisado to. James chapter 4, verse 7, Daddy. Tandaan nyo? Di ba? Submit yourself unto God and resist the devil and he will flee
from you. What is the secret? What is the secret? Submission. Submission is to obey. Pag sinabing submit, submit yourself to obey the Lord. Ika'y naging masunurin. To obey is to humble yourselves. Hello? Paano ka magsasubmit kung hindi ka nagha-humble? Paano ka mag-o-obey kung sarili mo sinusunod mo? Hello? Para makasunod ka, magpakumbaba ka. The secret, makinig kayo, ang sikreto ng pagtatagumpay is a humble heart. Hindi lahat marunong. Hello? Mas marunong ako sa iyo, Lord eh. Eto gagawin ko, Lord eh. Sasablay ang tao. Before the fall, man's proud. Bago ang pagkabagsak, magmamayabang muna ang tao. Pero dahil ikay nagpapakumbaba, kasama mo ang manlilikha. Wow. Basahin ko po sa chapter 4 dahil meron po kasing sinabi pa doon bukod sa verse 7, chapter 4 verse 7 ng James, kasi may naunang verse at may umipit sa kanyang verse. In verse 6, ito po sabi, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Sabi niyo po, lalong biyaya. Kaya't sinabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa palalo. Kaya yung mayayabang, nilalabanan ng Diyos yan. Yung Israel, kaya sila hindi nagtagumpay ng mga una, mayayabang sila. Tiwali na sila, mayabang pa sila. Di po ba? O kaya nga pagpapakumbaba, ibig sabihin, ito'y nagpapakita ng kalakasan mo. Hello? At ang sabi rito, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Lalo siya nagbibigay ng biyaya doon sa taong laging nagpapakumbaba. Na walang sinasabi, Lord, sa iyo po ang lahat ng karangalan. Hello? At verse 8, dahil naipit po ito eh. Sinasabi ko po, naipit po itong verse 7 eh. Pero bakit niya sinabi yung verse 7? Dahil doon na siya ay sumasalangsang sa mga mayayabang, sa mga matataas ang pride. Laban ang Diyos dyan. At ang Diyos na may nagbibigay ng napakasaganang biyaya sa mga nagpapakumbaba. Amen. Kaya nga sinabi niya, pasakop kayo sa Diyos. Ibig sabihin, submit mo ang buhay mo kay Lord. Isubmit natin, mag-obey tayo kung ano pinagagawa ng Panginoon sa atin. Gawin natin, wag natin labanan. Kaya ang church nagkakaproblema, alam niyo kung bakit? Ang salita ng Panginoon, pag ina-apply na, may lumalaban. Kayo po ang nariyan. Ako po'y naririto. Po pwedeng kayo, po pwedeng ako. Amen. Kung nangangaral kami ni pastor dito, hindi namin ginagawa, nilalabanan namin ang salita ng Panginoon. Hindi kami nagsasubmit kay Lord. Kaya ang sinasabi rito, submit yourself unto God and resist the devil. Pag sinabing resist the devil, ano po yon? Yung mga gawang masama, talatalikuran. Nilalabanan. Sabi niyo po, nilalabanan. Ang hirap nung nasa labanan tayo, tapos yung isa tumatakas. Kasi meron siyang nakikihalubi-lubi doon sa kalabas. Ang church dapat pasugod, lumalaban eh. Hello? Pero isa mong kasama, hinihila ka pababa. Ang hirap. Kahit general ka, pag ang mga tauhan mo hindi sumusunod. Hello? Natalo na kayo bago pa sila magre-report. Hello? Ang hirap, di po ba? Hello? Kaya tayo mga kawal, wala po dito yung bahat sugod tayo na sugod. Fight. Fight a good fight of faith. Hello? Ano yung good faith? Nasa Word of God. At sabi niya rito, at tatakas siya sa iyo. See, ang mga Palisteo, sabi kanina, hindi na nila pinapasok, takas na sila, di ba? At lalo na ngayon, ito spiritual. Lalo siyang lalayo, tatakas ang dyablo sa atin. Bakit? Hindi kaya, malakas ang puwersa. Kaya nahihiramin. Pag nagpapakumbaba ang tao, malakas ang puwersa niyan. Hello? Very powerful po yan.
Akala natin mahina yan, hindi po mahina yan. Yung pag-iyak-iyak nyo, hindi kayo mahina. Mas malakas kayo sa mga humahalakak. Kaya watch out po kayo sa mga nananalangin na sa kabling bagay. Mas makapangyarihan po yun. Kasakasama nila ang Panginoon. Amen. Pang verse 14, basahin ko po muna yung verse 8. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. Humble. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, talikdan. Ibig sabihin, ayusin ninyo yung gawa ng mga kamay natin. Kaya sinasabi ko kanina, positionally, we are righteous in the sight of God because Christ did on the cross. Amen. Ginawa niya yun righteous tayo sa kanyang paningin. But actual, sa ating buhay, meron pa tayong ginagawang hindi kaaya-aya. Alisin. Linisin. Sabi niyo po, linisin. Paano magiging makapangyarihan ng gawain ng Panginoon kung hindi naglilinis ng mga kamay ang mga naglilingkod? Itama ang landasin. Ang ganda ng ating vision. Ano po vision natin? Iharap ang iglesia ng Diyos na walang kapintasan. Papaano? Sa pangangaral. Papaano kung pangangaral lang? Pagsasagawa sa pangangaral, pagsusuot. Kaya hear amen again. Parang wala na tayong kakampi. Sa'yo na lang yan, pastor. Huwag nawang mangyari. Lahat tayo harap sa Panginoon. Verse 14. May napansin din po ako dito, dalawang bagay doon sa buhay nila. Una, si Samuel. Chapter 7, balik po natin. Yun lang naman po yung supporting verse natin sa James chapter 4, 5 to 8. May napansin po ako dyan, dalawang bagay. At ang bayan na sinakop ng mga Palisteo sa Israel ay naisauli sa Israel. Ano man ang ninakaw ng dyablo, makinig kayo mabuti. Ano man ang kinuha sa atin, sometimes dangal, sometimes dignity, sometimes sa ating pagbibigay sa Panginoon ng oras, parang nakuha na ng mundo, makinig kayo mabuti, lalo yung mga nagsa-cellphone. Ubus oras. Sino po yung gumagamit ng cellphone? Lahat kayo, lahat tayo kasama po ko doon. How is it your cellphone? Your time. Marami ninakaw na oras siya sa atin. Totoo po hindi. Dawit din po ako dyan Ibabalik ng Panginoon ang mga nawala. Kahit yung oras na parang kala natin masaya ka na doon sa oras na yun Pero alam nyo ba, mas masaya sa piling ng Panginoon parang 1,000 taon, isang araw pa lamang. Parang wow, Lord. Labis-labis na kagalakan ko dahil kasama kita. Kumpara sa nakikita sa mundo, mas maligaya. Mas punong-puno ng kagalakan. Amen. At dito, yung mga territory na kinuha sa kanila ng mga Palisteo, ano po ang nangyari? Nabawi nila. Hello? Gusto nyo po bang mabawi yung lugar ng Montalban? Hello? Gusto nyo po ba? Magpakumbaba po tayo. Maging leader tayo. Totoong leader. Hindi tinatawag lang tayong pastor, deacon, diakonesa. Worship. Hindi lang tayo tatawagin ganon. Kundi integrity, tinatasan natin sa Panginoon. Pangalan niya. Amen po ba? At pangalawa, dahil nabawi nila sa verse 14, na isauli sa Israel, makinig kayo mabuti, may naalala lang ako, di ba si Jabez, di ba? Nag-extend ng territory. Di po ba? Hello? Possible na pwede pa tayong kumubkob ng lugar. Possible din na Israel kumuha pa na ibang lugar ng mga panahon nila. Pero ngayon di na dapat May batas na po tayo ng buong di ba?
Against na po yung ginagawa ng Israel. Totoo lang po. Pero sinabi ko lang po yun. Makinig kayo mabuti. Makinig kayo mabuti. Gusto natin kunin, spiritual po sinasabi ko po dito. Gusto natin makubkob ang isang lugar, halimbawa Kasiglahan. Hello? Extend natin territory natin. Kung hindi tayo nagpapakumbaba sa Panginoon, paano natin makakukubkob ang lugar na yon? Paano makukubkob ni Lord ang lugar na yon? Kung tayo dadalhin doon, mapagyabang tayo. Leader na mayabang. Sira po yun. Kahit anong gawin natin, hindi tayo pagkatagumpay ng Panginoon. Kaya ito, pinapakita po dito sa verse 14, nabawi nila bakit karapat-dapat na ibalik sa kanila. Naalala nyo sa 2 Chronicle chapter 7 verse 14? Naalala, binanggit natin? Kung ang aking bayan, tinawag ko sa aking pangalan ay magpakumbaba, manalangin, di ba? At tumalikod sa kanilang pagkakasala. Ano pa? Didinggin ko ang kanilang panalangin. At ibabalik ko sa kanila ang kanilang mga lupain. Pagagalingin ko. Wow, ibabalik ko. At lahat ng bagay na ipinangako sa iyo, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya kahit anong panalangin ng tao, pag hindi nagpapakumbaba, Lord, pinangako mo po, magpakumbaba ka. Hindi ka nagpapakumbaba eh. Amen. Una, magpapakumbaba, leader. Hello, Samuel. Napaka-humble heart ng taong ito. Kaya siya itinaas ng Panginoon. At bilang huli, sa 14, sabi niya po dyan, at ang mga hangganan na iyon ay pinaging laya. Sabi niyo po, laya. Freedom. Alam niyo po ba bakit ang Saba, hindi pa siguro ito lumalaya? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Bakit? Baka may hindi magandang patotoo sa atin dito. Paano lalaya itong lugar na to? Masakit, pero totoo. Bad example ba tayo sa Saba? Sino po yung mga taga-Saba? Taas ang kamay. Sige po, taas po ang kamay. Wag po kayo mahiya. Dapat to, yung mga naalipin ng dyablo dito, lumaya na sa atin eh. Hello? Dapat ang pamilya natin laya na eh. Lahat ng Kristiyano kinakausap po dito. Pati yung mga lugar na nasasakupan nyo. Bakit di lumalaya? Baka nagtatago kayo sa pagiging Kristiyano nyo. Hindi makita ang liwanag at asin ni Kristo. Amen. At dito sinasabi, ano po ito, literal na nangyari, pero ito'y applied sa spiritual bilang tagapaglingkod. Hello? Na iglesia. At sabi niya rito, pinaging laya ng Israel sa kamay ng Palisteo. Ibig sabihin, para tayo maging magandang patotoo, ibig sabihin, tayo ang gagamitin na nagpapakumbaba. Nagtuturong mababa, hindi mayayabang tayo pag nagturo sa kanila. Sinasabi natin sa kanila, ito masama, 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 puro masama. Ituro natin ang Panginoon sa kanila para sila lumaya. Amen. Misa pati mga rebulto, pinapakailaman natin. Yung literal na bagay, pinapakailaman natin, dapat spiritual. Amen. Makinig kayo. Sabi niya po rito, laya. Pag sinabing laya, inalis sa pagkakaalipin. Ang lugar ng Israel, doon sa lugar nila, mga naging alipin po yun ng mga Palisteo. At dahil mga naging alipin yun, yung nasakop nila, nabawi nila, lumaya sila sa pagkaalipin sa mga Palisteo. Ang mga Palisteo ay mga pagano. Hello? Sila'y paganong tao. Ba't sila lumaya? Ang mga narito sa taas sa Saba, makinig kayo mabuti, para lumaya po yan, yung mga pagano na pamumuhay nila, kailangan tayo. Kailangan samuntalban tayo. Sumunod, verse, tatapusin ko lang po muna. At nagkaroon, sumunod, lumaya, at nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng mga
Amoreo. At yung kalapit bansa, makinig kayo mabuti, yung mga Amorites, makinig kayo mabuti, naging magandang patotoo sila. Alam niyo po ba maging magandang patotoo tayo sa San Mateo? Pag dito sa Montalban, naging maganda tayong patotoo. Kung napalaya natin mga tao dito, kikilalanin si Kristo. Saan? Sa Montalban, hanggang pa San Mateo, hanggang doon sa Pamarikina, hanggang doon sa Litex, Fairview, papunta po doon, pakalat po. Hello? Ba't nagkaroon ng kapayapaan? Dahil tinataas nila ang Panginoon, nagpapakumbaba sila sa Panginoon. The power of humility and the impact. At dito, sinabi na una, pinalaya sa pagiging alipin, at ngayon, nagkaroon pa ng great peace. Sabi niyo po, peace. Ibig sabihin, kahit sa mga churches dito, makinig kayo mabuti, mahalaga rin po ito, kahit sa mga churches dito, walang masasabi sa atin. Nag-i-ignite tayo, nagkakaroon tayo ng tulungan. Amen? Tingnan niyo ang mga samahan ngayon, bakit nagkakawatak-watak? Alam niyo bakit? Pride. Mga pastor yan, gagaling yan eh. Di ba? Pero magsimula ang mga pastor na magpakumbaba. Tataas ang Panginoon. Ang pangalan niya. Magiging malakas impact ng bawat samahan na pastor. Amen po ba? Kasi may iba-iba ng Hindi, mas magaling kami. Ganun ang problema eh. Eto, nakita dito, maging ang mga Amoreo at Israel, makinig kayo mabuti, sila'y nagkaroon ng kapayapaan. Ang tanong, kailan? Noon lang ba? Basahin natin. Yun lang bang panahon na yon? No. Tingnan po natin kung gaano kalakas ng impact ng righteous leader. Kung gaano kalakas ang matuwid na pamumuno ng kanyang mga gawa. Totoo, sa position, siya po ay righteous. Pero yung kanyang mga work, iba ang impact. Sabi niyo po work. Yung performance na ginawa, makinig kayo mabuti, mahalaga po performance, di po mawawala ang performance ng mga Kristiyano. Hello? Ang performance, i-divide natin, ang performance ng kaligtasan, hindi natin kayang maging maligtas sa performance. That's the impact, that's the truth. Pero merong ipinapagawa ang Panginoon sa atin, yan po yung performance. At dahil sabi ng Bible, work out your own salvation. May salvation ka na, pagbutihin mo. Hello? Gawin mo. Hello? Hello? Wag po tayo madadaya na hindi natin kailangan ng magpe-perform para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ginagawa tayo kasi sabi nga ni Deacon siya yung audience natin eh. Di ba? Ang ginagawa natin, siya yung tumitingin sa atin eh. Di ba tayo gagawa? Gagawa tayo. Para may impact tayo, maging asin at ilaw ng sanlibutan. Amen po ba? At ang sabi niya po rito, sa verse 15, kailan? Kailan yung kapayapaan? Kailan yung kinalis sa pagkaalipin? Hanggang sa panahon ng alin? Nung taon na yon? Verse 15, tingnan po natin. At hinatulan ni Samuel ang Israel lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Kung siya'y naroroon, sumusunod po yung kapayapaan doon. Bakit? Dahil siya'y nagpapakumabatang Israel. Hello? Kailan po? Hanggang nabubuhay siya. Gusto niyo po ba hanggang nabubuhay tayo, payapa ang ating paglilingkod? Walang struggle? Lagi tayo magpakumbaba. Isa lang sikreto, papakumbaba. Tumalikod sa pagkakasala at papagalingin niya tayo. Ibig yung ating mga nasasakupan at gusto natin puntahan, pagpapalain ng Panginoon. Ihakbang mo man ang paa mo, naandyan ang Panginoon. Ihawak mo yung kamay mo doon, gagawa ang Panginoon. Bakit? Why? Why? Balik po ulit tayo. Humility. Yaan yung makapangyarihang gawa ng Diyos. Huwag nating itago, ilabas natin kung anong karakter na meron si Kristo sa atin. Amen.
Sana may Samuel na gaya na nasa lugar natin. Para itong buong Montalban, makubkob ng Panginoon. Ang kaharian niya ay ma-extend. Amen? Tuloy po natin sa verse 15, ito'y epektibong paglilingkod bilang hukom. Sino? Si Samuel. Sa lahat ng araw ng kanyang buhay, epektibo siya. Bakit? Kasi sa kanya nagpasimula. Alam niya na siya, hindi nagkulang. Alam niya yun, pero nagpakumbaba siya. Damay po siya dun eh. Sa unang priest. Hello? Na hindi naging matuwid. Damay po siya dun. Pero anong ginawa niya? Hindi niya sinisi yung priest. Anong ginawa niya? Nagpakumbaba rin siya sa Panginoon. Tama lang mangyari sa amin to, natalo kami. Bakit? Dahil sa kakulangan namin. Dinawit niya yung sarili niya. Hindi yung isineseparate niya. Kasi si ano yan eh. Kasi si Eli yan at saka yung mga anak niya. Hindi. Nangaral siya sa buong palibot. Kaya sila nagkaroon ng great revival. Amen. Great revival, nagmumula rin po yan sa humble heart. Amen. At dito sa verse 15, si Samuel ay lalong naging epektibo sa pagiging hukom. Bakit? Sa lahat ng araw ng kanyang buhay, nagpakita siya ng magandang example. Tutuloy natin sa susunod na sa verse 12, tatalong po tayo sa mga susunod. Tingnan po natin tulumpatin na matanda na siya. Kasi sinasabi rito sa lahat ng araw ng kanyang buhay, naging hukom siya ng buong Israel. At sa verse 12, tutuloy natin sa susunod yan, pero magpapakita ito kung anong talumpating ginawa niya. Meron na po silang hari nun. At dito, tatapusin ko po ito, verse 16. Verse 16, ito'y pagpapakita, may natagpuan din po ako dito, isa nga lang po ito, at siya'y napaparoon na lumiligid taon-taon sa Bethel, sa Gilgal at Mispa. Napakalaki pong lugar niyan, iniikot niya. At sabi niya, at hinatulan niya ang Israel sa lahat ng mga dakong yaon. Bawat lugar, bawat siguro baryo, sityo, naging hukom siya. Naglagay siguro siya doon ng mga leader. Para, ang tawag ko po dito, siya ay nag-monitor. Hello? Pag leader tayo, dapat nagmo-monitor tayo. Can I hear amen? Minomonitor niya kung ano nangyayari sa kanya nasasakupan bilang hukom. Hindi siya nagtambay. Tapos na po yung digmaan Lord. Blessing na lang ako. Wow. Relax, chillax lang. Hindi po ganun ang Christian life. Kung sa tingin mo, ang pagiging kawal ay relax, tambay-tambay, nagkakamali ka. Ang kawal lagi nagbabantay, baka may pumasok na kaaway sa iyong nasasakupan. Ito ang ginawa ni Samuel. Lumiligid siya sa nasasakupan niya, buong Israel. Yung ibinalik na kanilang mga bayan, makinig kayo mabuti, na kinubkob ng Palestina, nabalik sa kanila na wala na sa pagkakaalipin, pinalaya, nagkaroon na siya ng kapayapaan, maging sa Amoreo. Ano po nangyari? Nagkaroon po siya ng pagiging hukom sa lahat ng kanyang araw ng kanyang buhay. At hindi lamang yon, nagmo-monitor siya kahit siya bata-bata pa. Hanggang sa katanda-tandaan niya, nagmo-monitor siya. Hello? Kaya kami ni pastor, hindi kami titigil pastor. Hindi tayo titigil pastor. Hanggat may lakas pa tayo, nagmo-monitor tayo, nangangaral tayo. Hello? Tingnan yung pastor natin, kahit ganyan ang katayuan, nagtuturo pa. Amen? Si John MacArthur, ilang taon na, 90 plus na yata yun. Nagtuturo pa. Hello? Walang pahinga muna, anak. Tayong mga lingkod ng Diyos, parang gusto natin, pahinga muna ako. Kristiyano ka, kahit di ka leader dito. Kristiyano ka, pahinga muna, puro ka pahinga, puro ka lakawatsa. Wala mangyayari sa pagiging Kristiyano mo. Sasabihin ko po ito sa iyo. Lagi tayo nasa battle, anumang sandali, anumang oras. Lagi nasa battle tayo. Pwedeng pumasok ang kaaway. Naghahanap siya ng... Alam nyo naman pala Kung sino yung kanyang masisila. Lord, ang dami pong Kristiyano nasisila pa.
Kasi alam niyo kung bakit? Hindi nagsusuot ng pandigma ng Diyos, ng buo. Amen? Last verse. Meron po ako napansin dito, na dito po ako magkatapos, at very strikingly sa buhay ng bawat Kristiyano po ito. Take note. Note nyo po ito. Verse 17. Hindi, babasahin ko po muna yung 16 ulit, tapos ibibigay ko na po yung 17. At siya'y nagkaroon na paraon at lumiligid taon-taon sa Bethel at sa Gilgal at sa Mispa, at tinatulan niya ang Israel sa lahat ng mga dakong yaon, yung bawat lugar na yon. At ang kanyang balik ay sa Rama, isa. Bakit kaya bumalik siya doon? Sapagkat nandoon ang kanyang bahay. Meron po ba kayo napapansin? Minsan tayo pagiging Kristiyano natin, marami tayong nakalimutan na pinagmulan natin. Hello? Dati ako nag-church sa di ba? Hindi man lamang natin recognize ang Lord doon. Kahit ngayon narito ka na sa gawain ito, dahil kay galing sa church na ganoon. Hello? Ba't hindi mo ibinabalik, Lord, purihin ka, kundi dahil doon sa mga taong ginamit mo, wala ako dito. Hello? Minsan, pagiging pastor natin, nakalimutan natin kung saan tayo nagsimula. Hello? Minsan, Kristiyano tayo, sumagana tayo, nakalimutan natin kung saan tayo nagsimula. Pero siya hindi nakalimot sa bayan na pinanggalingan niya. Doon din kasi siya nakatira. Hindi niya kinakalimutan ang kanyang pamilya. Minsan, mas mataas pa ang ministry natin, makinig kayo mabuti, sa gawain ng Panginoon kaysa sa pamilya. Kasi doon ka pa rin babalik sa pamilya mo eh. Hello? Hello? Maraming makinig kayo mabuti, naging struggle sa mga Christian dati, makinig kayo mabuti. Maraming naging struggle sa paglilingkod nila, iniwanan nila ang kanilang pamilya, naglingkod sa Panginoon. Mali po yun. Dapat isinama mo ang pamilya mo sa paglilingkod. Hello? Nung pinabayaan nila yung kanilang pamilya, katapos-tapusan, doon sila babagsak. Sabi ko na sa iyo sa amin ka rin pala babagsak. Pero ito, dahil kasama ni Samuel ang kanyang pamilya, kahit siya pumunta, pero hindi niya nakalimutan yung tinubuan niyang lugar. Kasi siya, inihandog kasi siya ni Hana di ba? Kaya siya pag-aari na ng Panginoon kahit siya dalhin pero hindi siya nakakalimot sa kanyang pinagmulan. Tayo mga Kristiyano na tayo, pinagpala tayo ng gusto ng Panginoon, nakalimutan niyo ang Panginoon. Take note, marami ng marka, marami ng milestone, sinabi ko kanina, marami na dumaan sa atin na nilagay na tanda ang Panginoon. Ano yung tanda? Yung kabutihan niya. Mabibilang nyo? Hindi na po, di po ba? Pero sana man lamang maalala natin lahat ng kabutihan ng Panginoon. Kahit ilan lang siguro. Kahit ilan lang. Alam ko meron tandang marka yan sa atin, sa isip. Kaya ang ganda natin, the goodness of God diba? Tandang marka yan, gaano kabuti ang Diyos? Ang buting masyado ng Diyos. He is so good. Tandaan natin, dapat marunong tayong tumingin, pumunta at bumalik kung saan tayo nagmula. Bago ako naging pastor, ano muna ako? Musician ako, deacon Di ba, deacon? Di ba, pastor? Tumutugtog muna ako Inaalala ko yun. Dapat binabalik-balikan mo. Gumagamit pa rin ako ng gitara, pero paminsan-minsan na lang. Pero alam niyo po ba, ang kwento na aking buhay, alang-alang sa Panginoon, kahit bumabiyahe ako, nakaka-create ako ng songs para sa Kanya. Personal po yun. Bakit? Worshipper ka. So kung saan ka nagsimula, balikan mo yun. Sinimulan ka ng Panginoon dun Hello? Maraming Kristiyano ngayon, yung mga ginagawa niya nung una na bago niyang Kristiyano siya, pinanlamigan niya na. Pero ito, ginawa ni Samuel, binalikan niya pa rin ang kanyang tahanan. Amen? Yung pinagmulan niya. Minsan, natatasan natin
Nakalimutan na natin yung pinagmulan natin eh. Tayo rin galing sa lusak eh. Kala natin, tingnan sa mga kapwa natin makasalanan eh. Sila hindi na po kaya ng Panginoon pagalingin eh. Hello? Huwag naman mangyari. Alalahanin natin, tayo rin galing sa kanilang ganong katayuan. Amen? Tulungan po natin sila. Yun po yung ginawa ni Samuel kasi sa kanila. Tinulungan sila, hindi sila inatulan ni Samuel. Bagamat si Samuel ay matuwid ang mga gawa, nagpakumbaba pa rin si Samuel. Lastly, at sabi sa verse 17, pumunta siya doon sa kanyang bahay, nagmamonitor siya pero bumabalik siya sa kanyang tahanan. Hindi niya kinakalimutan yung kanyang pamilya, mga mahal sa buhay, kahit naglilingkod siya. At doon, hinatulan niya ang Israel, kahit doon sa kanila, naging pagpapala siya, naging good judge po siya sa kanilang pamilya, sa kanilang lugar. Amen. Dapat maging maganda kang patotoo sa labas, maging maganda kang patotoo sa loob. Kasi saan nagmula? Sa loob eh. Di po ba? Galing siya doon sa panalangin. Sino naging pamilya niya? Si Eli at yung mga kapatid. Di po ba? Pero dahil mabuti po siya, hanggang sa ilabas siya ng Panginoon, naging mabuti siyang example. At kahit nung bumalik siya, dahil judge na siya, hinatulan niya pre. Siguro pag nagkakamali yung kanilang mga pamilya niya, mali. Walang sisinuhin. Hello? Hello? Wala po tayong aanuhin. Proteksyonan, kundi ang proteksyonan natin ay salita ng Panginoon. Ang standard natin ay ang salita ng Panginoon. Amin po ba? Ito yung pamantayan natin. Pag ikay lumalagpas o hindi sumusunod sa salita ng Panginoon, dapat tinuturuan, dinidisiplina. Amin po ba? At last, hinukuman niya po ito yung kanilang sambahayan. Panghuli, at dito ako magtatapos sa concluding portion po ito. Nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon. Saan po? Naglagay siya ng tanda. Saan po? Doon po sa Rama, sa kanyang pinanggalingan. Bakit hindi doon sa mga nakubkob nilang lugar? Pero naglagay din siya doon ng tabernakulo, di ba? Naalala nyo? Pero bakit importante maglagay ka rin doon bilang tanda sa pamilyan mo? Makinig kayo mabuti. Bilang tanda sa ating pamilya, makinig kayo mabuti, dapat meron tayong iniiwang kasaysayan para sambahin ang Diyos. Hello? Di ba natutuwa kay Deacon? Yung anak niya, dito na si Jared. Pangalan niya, dito na. Naglalagay na po siya ng tabernakulo. Hello? Yung mga anak natin, kamustahin ko kayo? Nasaan po sila? Ang sabi po dito, dambana. Pag sinabing dambana, sa English po niyan ay altar. Anong ibig sabihin ng altar? A place of worship. Lugar na po pwede sumamba ang pamilya niya. A place of worship where people can offer gifts and honor God. Ito'y pagkakaloob po pwedeng biyaya, kaloob mula sa puso sa pagpapasalamat bilang pagsamba at paggalang sa Diyos na ginagawa niya lahat ng bagay na hindi natin kayang gawin ang mga bagay, kundi dahil sa Kanya. Pag sinabing altar, ito yung God's table. Sabi niyo po, God's table. Pag sinabing God's table, sa panahon nila, makinig kayo mabuti, ito'y doon, yung altar, doon inihahandog yung hain. Hello? Yung panahon nila. Pero i-relate ko po yun sa ating kapanahunan. Mag-note mo po muna ako. An altar signifies the place that God intervene in our lives. Nag-intervene ang Panginoon sa atin, gumagawa at kumikilos ang Panginoon sa atin. Hello? Pinagtatagumpay niya tayo. Altars provides absolute supernatural covering. Di ba pag naghandog sila, dahil si Jesus Christ ang significance ng paghahandog, di po ba? Ang covering natin kailan? Magpasawalang hanggan. Ang kaligtasan natin ay magpasawalang hanggan. Sa kanila, ganun din ang tingin nila. Kaya si Samuel, ang buong katauhan niya,
Sinasabi niya, kundi dahil sa iyo, sa offering na tagapagligtas, wala ako ngayon. Kundi dahil sa pagsama mo sa akin bilang priest, bilang prophet at bilang judge, wala po ako. Dahil kung wala kayo sa akin. Amen. Kaya panahon na ito na pag-worship, bakit? Payapa na lahat eh. Hello? Simula pa lamang ng pagkikipagbaka niya, nagwo-worship na siya, nag-alay na siya ng tupay, di po ba? Innocent na lamb, di ba? At dito, actual na po ito na pagsamba niya. At dito, sa God's table, ito po yung altar na ito'y tumutunghay sa sacred place. Ito'y banal na dako. Sabi niyo po, banal na dako. Ba't banal na dako? Kasi kasama niya ang Panginoon, di ba? Hello? Righteous judge siya bilang huli. Righteous priest, righteous prophet, righteous judge. 30 kategory, pataas ang pataas. At dito, pinapakita yung lugar kahit saan tayo maglagay. Makinig kayo mabuti. Gaya na sinabi ko kanina, nabanggit ito ni Pastor, kahit saan ka pumunta, sabi niya sa babae, kay sa Samaritana, kahit saan po pwede niyo sambahin, kahit saan altar ka gumawa. Bakit sa puso mo ang pananampalataya? Hello, sumasamba dapat ikaw sa espiritu at katotohanan. Bakit? Niregalo ng Diyos ang pananampalataya sa iyo. Wow. Makinig kayo. Sacred place, ito'y sagradong lugar. Makinig kayo mabuti. Sa panahon natin, saan yung sagradong lugar? Ngayon, marami pa pumupunta sa mga sagradong lugar, gaya ng pinaglibingan ni Jesus Christ. Diba? O saan siya nalibing, diba? Parang marami pumupunta, parang kinikilabutan pa daw eh. Diba? Alam niyo po ba yung lugar na banal? Dakong banal? Alam niyo po ba? That's right. Sa puso natin. Ang dakong kabanal-banalan. Amen. Bakit? Diyan mo na-encounter si Lord. Hello. Makinig kayo. Cross messenger is the table of the heart of the believers. Alam niyo po ba itong ginawa ng Panginoon? Ito, larawan lang po ito eh. Ang tunay na cross na nasa atin na eh. Hello? Sa isip natin, minimeditate na natin yung araw-araw eh. Kundi dahil sa iyo, Panginoon, walang saysay ang aking buhay. Diba? Ang table ng ating puso, yung tapyas na bato, diba? Tapyas na bato ng ating puso, sinabi sa Korinto yan, Pastor, diba? Diyan na po yan, tinuli tayo ng Panginoon. Bakit? Siya yung naglagay sa atin ng Espiritu para maalala natin siya. Yaan yung sacred place. Yaan yung banal na dako. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 6, di po ba, pumunta ka, kung gusto mo manalangin, pumunta ka sa lihim na dako. Saan din po yung secret place na makakasangguni mo ang Diyos? Mananalangin ka, syempre, saan yun? Mananalangin ka ba sa lugar lang? Hindi. Nananalangin ka sa puso. Ang pananampalataya mo ang nananalangin sa Panginoon. Kumikilala sa Panginoon. Sumasamba sa Panginoon. Gumagalang sa Panginoon. Nagbibigay karangalan sa Panginoon. Amen. Yung sacrifice, worship, yung table na ginagawa nila doon, saan yun? Sa puso mong may pananampalataya. Yung sacrifice mo, yung mga ginagawa mo paglilingkod sa Panginoon, yung sacrifice mo sa Panginoon, yan ay faith. Yan yung worship. Yan yung prayer. Alam niyo po ba lahat ng ginagawa natin prayer? Akala natin actual prayer natin, yung nananalangin tayo sa Panginoon na Panginoon, ganito po, Panginoon, Lord, 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 Lord. Hindi po. Ang tunay na panalangin ay ang pananampalataya mo. Question mark pa rin yun na, Panginoon na. Hindi ko lang ba nakakatch up? Kahit anong gawin natin, nananalangin tayo. Hello? Hindi mo man sinasabi sa Panginoon, pero yung nag-aaka ng panalangin, ito'y handog sa Panginoon para dinggin ka. Ano yun? Babalik sa'yo ang ginagawa mo, babalik rin sa'yo. Ano man ang iyong ginagawa, Ephesians chapter 6 verse 8. 7. 8. Ano man ang iyong ginagawa, gagawin ito sa iyo ng Panginoon. Hello? Bakit ka gumagawa ng ganito? Kasi bakit? Nananalangin yung ginagawa mo.
Hello? Hello? Yung ginagawa mo parang sumasangguni na kagad kay Lord. Bakit? Laging may relationship lahat ng ginagawa natin. Sa worship, prayer, ano man ang yung ginagawa, yan yung actual na worship and prayer to God. Kasi minsan alam natin sa prayer lamang parang nagpipiti, Lord, please Lord, ano niyo po ito, Panginoon? Bagbagin niyo po yung mga puso na ganyan. Ako po. Ang dami natin petition. No. Alam niyo po ba ginagawa natin ito yung panalangin sa Panginoon? Si Jesus Christ, makinig kayo mabuti, dito ako magkatapos. Si Jesus Christ, kaya siya nananalangin sa mga tao, sinasabi niya, kaya ako nananalangin sa iyo dahil sa mga taong ito. Alala niyo? Para makita nila. Pero actual po na prayer ni Jesus Christ, although may battle po doon sa sa Gethsemane lagi siya. Pero yung kanyang daily lives, makinig kayo mabuti, ito'y panalangin na nangyayari. Possible? Possible. Kita mo, lahat ng kanyang daanan na gumagaling. Hello? Bakit? Bakit? Yung katawan niya, prayer na yun eh. House of prayer na yun eh. Hello? Hello? Can I hear amen? Saan po yung house of prayer? Saan po? Tayo. Templo ng Diyos tayo eh. Kaya kahit anong ginagawa natin, ito'y nananalangin. Hello? Naliwanagan po ba kayo? Sana po makita po natin yung sacrifice, worship, at yung prayer sa katauhan natin. Why? Because of faith na inirigalo ng Panginoon sa atin para malugod siya sa atin. Amen? Ito'y pagsamba sa Diyos. Ito parang expression lang yung ginagawa natin, yung maawit tayo, nagpupuri tayo, sinasabi natin sa Kanya kung sino siya. Di po ba? Pero yung ginagawa lang talaga natin ang nagbibigay kalukuran sa Panginoon. Kasi according to your faith na tinanggap sa Kanya. Hello? May measure of faith po yan. Kung diyan ka ginagamit ng Panginoon, magpagamit ka. Yaan ay pagsamba at panalangin na kalulugod sa Panginoon. Alam niyo po ba, parang humihiling kayo pag ginagawa niyo yung trabaho niyo, parang humihiling kayo, gayahin kayo eh. Hello? Hello? Parang humihiling kayo sa Panginoon na ma-imitate ka nung taong iyon. Diba? Di mo masinasabing siya yon. Di po ba? Parang, wow, ang ganda naman ang ginagawa ni Brad, ni sister. Hindi ba't parang kaiga-igayang gayahin? Amen. Amen. Kasi bakit? Hindi ka pa nananalangin, yung ginagawa mo'y nananalangin na. Bakit? Merong gusto ng gumaya. Amen. Kanino? Sa Panginoon at sa iyo. Amen. To God be all the glory po. Tuloy po natin ang pag-aaral patungkol kay Samuel. At nawa, makita natin kung saan tayo nakatayo. Tayo ba ay nagmamataas o tayo ba ay nagpapakumbaba? Ang successful ng ating Christian life ay hindi sa nakikita panlabas, kundi nakikita po iyon sa ating pagiging mababa bilang isang alipin na tagapaglingkod sa iglesia. Salamat po. Alam niyo po, lugod na lugod ang Panginoon dahil tayo nagkaisa. Hindi magiging success ang gawain ito, yung October Praise, kung wala ang suporta ng bawat isa sa atin. Maski man maliit ang bahagi mo, ino-honor ng Panginoon yun. Ang mahalaga, ikaw ay nakiisa. Sabi nga, behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Kalugod-lugod sa Panginoon, kaaya-aya sa Kanyang paningin, na tayo nagkakaisa magkakapatid. Walang imposible sa Panginoon at hindi natin alam, aani tayo ng mga kaluluwa dahil nagkaisa tayo. Pangako niya yun eh. At patuloy tayong magkaisa sa lahat ng ating gagawin. Amen. So, mga kapatid, in-encourage ko kayo. Katulad ng ating communion kanina, huwag natin ihiwalay ang ating sarili. Huwag natin gawing exclusive ang ating sarili. Kundi makiisa tayo sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Dahil yun ang kalooban ng Diyos, wala nang iba. Amen. Itaas natin ang ating kamay. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up His countenance on you
and give you peace in the name of Christ our Lord, our Savior and our Redeemer. Amen and amen.